Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 11, 2024, Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel, chapter 4, verses 1 to 11. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ng matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Finis. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo muling malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at kanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Finis. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating pong pagpapatuloy ng pagbabasa at pagninilay sa kwento na hango sa unang aklat ni Samuel. Maganda po yung bahaging ito na pakikipagdigma at itong mga Israelita po ay inakala nila na sa tulong ng kaban ng tipan ay magwawagi sila. Pero sa kasawiang palad, kahit na po ito ay nasa kanila, ay natalo pa rin sila at libo-libong mga Israelita ang napatay. Sa isang banda, tingnan natin din yung naging ugali din itong mga Filisteo na hindi sila nagpadaig sa takot na naroroon ng kaban, kundi sila po ay mas lalo pang tinapangan o marahil ay mas naging handa sila kung kaya sa dulo ay nagwagi sila at nasakop nila itong mga Israelitang ito. So sa kwento, ano bang pwede natin matutunan? Kadalasan kasi sa atin, lalo na sa mga Katoliko, ang hilig natin ng mga sa mga ornament, mahilig tayo sa mga paniniwala natin, minsan pinaglalabo-labo natin yung mga paniniwala ng Katoliko, paniniwala ng Buddhist, paniniwala ng ibang mga reliyon. Kung ano yung sa tingin natin at sa tingin ng iba na pampaswerte, yung salita siguro, tamang salita na pampaswerte, doon tayo. Sa pagtatayo ng bahay, sa paglalagay ng pinto, sa paglalagay ng kung ano-ano, ng mga decorations, laging meron tayong ginagaya. Na siya dito, siguro isang bahagi yun na
mahalaga po yung kabanantipan, no? Dahil ito yung naglalaman ng mga bagay na magpapaalala ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Pero ginamit nila ito para para swertihin, magkaroon sila ng agimat, no, na panlaban. Nakalimutan nila yung aspeto na pinakamahalaga sa Diyos ay yung magtiwala ka, manalig ka o manampalataya ka sa Diyos, at ang Diyos mismo ang kikilos, no? Pagamat dito, siyempre kailangan mong mag-ensayo, kailangan na magsikap pa ng todo kung gusto mong magwagi sa buhay. Kaya sana po, no, kung meron tayong, minsan nabibigo tayo sa ating mga ninanais, hindi ito nawa magdala sa atin sa pagsuko, no, agad na iisipin natin pinabayaan tayo ng Diyos, di tayo pinakikinggan, kundi lalo pa tayong magsikap at lalo tayong manatili sa Diyos. Hindi dahil sa parang para swertihin, no, kundi para mas ma-push pa tayo, ma-encourage pa tayo na alam nating nandyan ang Diyos, alam nating kapiling natin ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pero dadagdagan din natin yung effort natin, paghahandaan natin, o kaya naman mas magsisipag tayo. Pwedeng natalo tayo, nabigo tayo nitong nakalipas na taon, pero ngayon muli tayong babangon. Taglay po ang paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya muli, isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat.